Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Abay, napakainit ng mga usapin ngayon mga kabayan na pag-uusapan natin. No, katulad na lang mga kabayan ni Bungit, isipin ninyo ha, sa dami ng pwedeng tarabahuhin, nauna pang mag-podcast, no? Nakuha pa niya mag-podcast. At yung podcast niya mga kabayan ay talagang nakakatawa, no? Talagang, kumbaga, parang, alam mo yung lutang lagi mga kabayan. Kung hindi ka tutulong sa amin, umalis ka. Mga ganon, mga kabayan, ang mga sinasabi. At ito palang prosecutor, mga kabayan, nag-hire, no, ng tagapagsalita nila. Ginagaya mga kabayan ng impeachment court na mayroong tagapagsalita din na abogado, mga kabayan. Nak ng teteng, ang daming budget, mga kabayan, ng Congress, no? Sipin ninyo, ka-hire lang kay Abante. Nag-hire ulit ng panibagong tagapagsalita para lamang dyan sa mga prosecutor. Siyempre, birada niyan mga kabayan. Si Chis Escudero. Kawawan Chis Escudero. Nadali na naman mga kabayan, napaginita si Chis Escudero. Siya ang tinatamaan ngayon. At siyempre, yung mga sinabi ni Auntie Claire, no, napakaganda ng tanong ni Eden Santos mga kabayan. Yan yung pag-uusapan natin. Talagang nakakatuwa lang mga kabayan. Kasi makikita ninyo mga kabayan ang mga nangyayari sa gobyerno ngayon para talagang masasabi mo yung hindi seryoso mga kabayan. Parang walang magiging progress mga kabayan ng bansa natin sa nangyayari ngayon sa gobyerno, sa pamamahala ni Bungit. Diba? Isipin ninyo mga kabayan, sa loob ng 3 pamumuno niya, puro naging politika ang naging ganap mga kabayan. Puro paninira sa mga Duterte. Walang naging resulta yung 3 taon at ngayon pa lang daw magsisimula mga kabayan si Bungit. Anong nangyari? Ay napakasakit talaga sa bangs nitong mga to mga kabayan. At yung impeachment na yan, kung talagang sinasabi nila na ang ginagawa ng Senate maling-mali, bakit hindi mag-file tong mga to ng kaso? Mag-file ng petition sa Supreme Court. Diba? Ganun lang kasimple yun mga kabayan. Pero wala, puro press briefing, puro pa-interview, puro bigay ng mga opinion nila na hindi naman mga kabayan makakapagbigay ng resulta yon. Isipin ninyo napakarami mga kabayan ang sinasabing mga batikang abogado na sinasabing mali ang ginawa ng Senate. Pwede naman silang mag-question mga kabayan, mag-file ng question dyan sa Senate, pero bakit hindi nila ginagawa at puro nilang interview? Sa bagay mga kabayan, kung hindi naman magpapa-interview yung mga yun, wala tayong bibigyan ng reaction dito. So anyway mga kabayan, bago tayo magpatuloy, maraming salamat muna sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, ayan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. Nasa ganon ay maging updated kayo sa mga video ina-upload natin mga kabayan. At syempre, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-share. Alam nyo kanina mga kabayan, nakatambay tayo sa channel ni Tolbuster. At bigyan niya ng reaction doon yung 16 mga kabayan na defense lawyer ni BP Sara. Nak ng teteng mga kabayan, napakabigatin nung mga defense lawyer ni BP Sara. Alam niyo, para mas klarado no yung pagpapaliwanag mga kabayan, puntahan niyo yung channel ni Tolbuster kasi napakaganda ng mga sinabi niya doon patungkol diyan sa mga lawyer no ni BP Sara. But anyway, pag-usapan natin mga kabayan itong bagong tagapagsalita ng mga prosecutor. Ay bida din ang galing nito mga kabayan. Bida din ang galing. Tunay kasi simula lang mga kabayan, ay binanatan agad si Chis Escudero kaya naman. Sa Kamara naman, nagpakilala na ang bagong spokesperson ng prosecution team na si Attorney Antonio Bucoy at agad siyang bumanat. Kung buhay lang daw ang mga dating senador na sina Lorenzo Tañada, Jose Diokno at Joker Arroyo, ikahihiya nila ang kasalukuyang Senado. Ang detalye sa agenda report ni Billy Vegas ng Abante Radyo. Sa kanyang unang pagharap sa media, agad na pinatutsadahan ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na si Attorney Antonio Bucoy ang Senado, kaugnay ng inuusad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung buhay pa raw ang mga dating senador na sina Lorenzo Tañada, Jose Diokno at Joker Arroyo, ikahihiya nila itong ginagawa ng kasalukuyang Senado. Pambira mga kabayan, nasa present na tayo, bakit ka papabalik dun sa mga lumipas na? 'Di ba? Bakit di mo hukayin at sasabihin mo, mga senior, umahon kayo dito at pagpaliwanagan ninyo itong mga bagong senador na to kasi sablay ang ginagawa. Ganon mga kabayan. Tunay na kapapasok-pasok lang nito, dumali agad mga kabayan. Grabe talaga itong mga hinahire ng mga nandyan sa lower house.
Talagang puro palaban mga kabayan. Puro puro may question. Alam niyo, hindi ko alam no. Bakit kailangan niyo pang mag-hire ng mga tagapagsalita? Lahat naman yung mga nandyan mga kabayan ay magagaling. Lalo na si Chua. Sino pa? Si Luis Tro. Sino pa yung mga nandyan? Yung mga bida-bida lagi dyan sa quadcom na yan mga kabayan. Bakit hindi yun yung mga magsalita? Naiwas ba kayo sa criticism ng mga Pilipino na ayaw dyan sa inyong pinaggagawa na yan? Siguro mga kabayan kaya nag-hire itong mga to ng mga tagapagsalita. Si Abante, si Princess Abante kasi simula-simula pa lang nadali agad ni Chis Escudero. Tapos ito mga kabayan, angas no? Lakad pa lang mga kabayan talagang masasabi mong may dating mga kabayan. But anyway mga kabayan, pera biro, mabigatin din mga kabayan yung background nitong abogado na to mga kabayan. Calling a spade a spade. Kasi po, iba yung composition nun eh. Iba. Umaani ng respeto. Iba talaga. Walang patutsada. Baka kung yung mga yon mga kabayan ng nandiyan, no? Yung mga sinasabi nito na mga matutuwid o magagaling na senador, kasama na si, ano ba pangalan nun mga kamay? Miriam Defensor. Baka mamura kayong mga nagpapail dyan ng impeachment complaint. Diba? Kasi pangitan-pangitan naman na pinulitika ninyo. Kung yan mga kabayan talaga ayos yung impeachment na yan, agad-agad yan mga kabayan na nakasagot. Hindi yung puro press briefing, puro interview sa mga media, diba? Ganun lang yun. Ngayon kasi mga kabayan, tingin ko talaga, na katulad nung ibinunyag ni Toby Chanco, na inihabol lang yung impeachment na yan. Tingin ko mga kabayan, napasubo itong mga prosecutor na to. Isipin ninyo may naunang 3 impeachment. Tinengga nila yon mga kabayan. Hindi nila ipinasa kay Martin Romualdez, 'di ba? Tapos yung pang-4 mga kabayan, nakapending din yon. Hindi agad-agad yung pinasa mga kabayan kay Romualdez. Yun yung pagpapaliwanag nila, 'di ba? Tapos nung malapit na mga kabayan na mag-eleksyon, sige, ipasok nyo na yan. Malapit na magkaroon ng break mga kabayan ng Senate noon at yung lower house sa kanila ipinasa. Napakabilis nga mga kabayan ng pangyayari. Wala nang dumaan sa tamang sa proseso na yung alam natin mga kabayan na napakahaba. Doon sila sa shortcut. Inihabol nila. Kaya tama yung sinasabi ni Toby Chanco mga kabayan na talagang kasalanan ni Romualdez yung nangyari mga kabayan dyan sa election. Kaya natalo itong mga lineup ni Bungit. Diba? Tuloy natin. Ngayon ho, dahil sa actuation nila, aming patutsada. Kinontra rin ni Bukoy ang sinasabi ni SP Chis Escudero na maaaring gawin ng Senado ang anumang nais nito. Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas. At ang kanilang sariling impeachment rules. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 do sa Article 6. Article 6 ho, tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Ipinaalala rin ni Bukoy sa mga senator judge ang kanilang sinumpaan na maging patas sa impeachment trial. Pero pinag-aaralan na rin ng House Prosecution Panel ang mga panawagang ipa-inhibit ang mga senador na kaalyado ng pangalawang Pangulo. At bagamat hindi maaaring pigilan ng mga senador na magsalita kaugnay ng impeachment, paalala ni Bukoy, once umusad ang impeachment trial, meron hong gag order na nasa impeachment rules. Bawal magbigay ng mga opinyon, bawal magbigay ng mga pahayag ukol sa merito ng kaso, ang prosecution, ang depensa, pati na ang mga hukom. Tama naman yon mga kabayan. Para hindi masubjudice mga kabayan yung ginaganap or pagdinig ng kaso, no? Yun mga kabayan. Tama naman yung sinasabi niya. Pero in fairness maganda naman yung pinapaliwanag niya at nag-focus lang sila mga kabayan dun sa Rule 11 no ng impeachment no diyan sa impeachment court na yan. So anyway, pakinggan muna natin mga kabayan si Auntie Claire at ito yung may padali din dito. Good afternoon po, Yusek.
Ang impeachment po against Vice President Sara Duterte ay kasama yung confidential funds na sinasabing hindi niya raw maipaliwanag ang saan ginastos. Alam naman po natin na merong nakaambang impeachment against President Ferdinand Marcos din, ang Duterte Youth. Ang sinasabi po, ang Pangulo ay may pinakamalaking confidential funds sa budget ng gobyerno. Ito po bang prosesong pinagdaanan ng impeachment against VP Sara ay ganito rin pong proseso ang maaring pagdaanan din if in case po na ma-file na sa House of Representatives yung impeachment against PBBM? Nasa kamay po iyan ng House of Representatives. At hindi po dapat natin ihambing ang naging sitwasyon ni Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Hindi talaga mga kabayan pwedeng ihambing, no, ang Vice Presidente sa Pangulo. Kasi ang Pangulo, mga kabayan, lingo, no? Laging lutang sa kung ano-ano ang pinagsasabi. Unlike doon sa ating Vice Presidente, gumastos, no? Nang pino-point out nila 11 days na 125 million, no? Magkaiba talaga kasi yung sa Presidente, mga kabayan, billions of peso, mga kabayan, ang ginastos ng na confidential funds ng Pangulo. Kaya hindi mo pa pwede talaga, mga kabayang, compare, no, ang ating Vice Presidente kay Bungit, mga kabayan. Hindi pa pwede. Kahit ako, mga kabayan, hindi rin ako sangayon dun sa sinasabi ni Edwin Santos. Pero yung kanya, mga kabayan, ipatanong, no. Binigyan lang nito ni Auntie Claire ng kumbagay ambing, no. Yan yung kanya mga padali. Talaga ako, mga kabayan, hindi ako pabor, no, na ihambing ang ating Vice Presidente kay Bungit. Kasi unang-una, ang Vice Presidente may utak, mga kabayan, at talagang marunong mamuno. Unlike kay Bungit, mga kabayan, niluluko na ng 3 taon ng kanyang mga empleyado, saka pa lang niya nalaman ngayon. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Nag-a-account ang Pangulo na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Ba't hindi alam ni Auntie Claire na nagkaroon ng disallowance? Ara si Bungit, ano ba to? Kita niyo to, mga kabayan, ha? Pakita ko sa inyo, nagkaroon ng disallowance si Bungit, no? Diyan sa DA, no, siya pang head diyan, mga kabayan. Ito, no? The Commission, ayan, no, the Commission on Audit. 2023 yan, mga kabayan, COA RAPS DA for not settling 7.5 billion in disallowance suspensions charge, mga kabayan. Siya yung namumuno ng panahon diyan. Hindi alam ni Auntie Claire. Naku, napakalaki nito, mga kabayan, ha? The Commission on Audit, COA, has admonished the Department of Agriculture, DA, over its failure to settle disallowances, suspensions, and charges with stood at 7.4 billion as of the year end of 2023, mga kabayan. Yan, panahon yan, mga kabayan, ni Bungit nung na-disallowance yung DA. Ng kagaw talaga. Nagkaroon ng disallowance, mga kabayan, si Bungit. Pero na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Ayan, alam niyo yung impeachment natin Vice Presidente, kaya ni nagpa-atrasado kasi takot, mga kabayan. For sure, yung bloodbath na sinasabi ni BP, talagang bloodbath yun, mga kabayan. Madugo yun. Kasi yung mga abogado ni BP Sara, kayang mga kabayan, yung mag-counter attack ba? Kaya nilang ibalik, mga kabayan, doon sa prosecutor yung mga inaakusa sa kanya. Sigurado, mga kabayan, sa litigation pa lang o doon sa yung pagtatanong, mga kabayan, doon sa witness. Siyempre, may witness, mga kabayan, yung prosecutor na yan, kaya nakapagsampa ng impeachment complaint sa ating Vice Presidente. Sa pagtatanong pa lang doon, mga kabayan, baka mahina sa salwal, mga kabayan, yung kanilang mga witnesses. 'Di ba? Nako, mga kabayan, napakagagaling. Tingnan ninyo yung background ng mga abogado ni BP Sara. Talaga namang mga, kumbaga, andyan si Batong Bakal, mga kabayan, mahirap nang gibain yun. Bato na, bakal pa, 'di ba? Pero kidding aside, mga kabayan, mga batikang abogado, yung abogado ng ating Vice Presidente. At kaya nun, mga kabayang, baligtarin ang sitwasyon. Ngayon, siguro, kaya yung mga nag-alanganin na agahan yung impeachment na yan, mag-trial agad,
Kasi mga kabayan, marami ang madadamay. Si BP Sara, nako, totoo yung sinasabi ni PRRD na kung siya ay, kung sa tingin natin siya ay grabe, no? Mas malala si BP Sara. Kaya for sure, no? Wala namang pakialam si BP Sara mga kabayan kung yan ay matanggal sa posisyon o hindi. Sa totoo lang mga kabayan, ayaw nga niyan tumakbong vice presidente eh. Ginuyo-guyo lang nitong mga to, 'di ba? O tuloy natin. Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million di umano patungkol sa Youth Summit na inamin naman ni Atty. Michael Powa na siyang ginawa nila para sa DepEd. 15 million pesos, di umanong ginastos sa Youth Summit, pero pinabulaanan ito ng AFP. At sinabing ang certificate ay hiningi lamang sa kanila ng isang tauhan ni VP Sara. At ito'y inamin nga po ni Atty. Michael Powa sa isang pag-iimbestiga sa House of Committee on Good Governance. So kung ano pa mangyayari sa sinasabing impeachment, bahala na pa ang House of Representatives patungkol po dyan. Wala pong kamay ang Pangulo kung ano mangyayari sa ganyan. Hindi talaga mga kabayan na dapat, no? Hindi talaga dapat makialam ang Pangulo, mga kabayan, dyan sa impeachment na yan. Kasi unang-una, siya ay impeachable din, no? Hindi niya pwedeng saklawan yung impeachment na yan. At pero kung tayo talaga mga kabayan, lagi natin sinasabi dito na much better na magkaroon ng trial. Kasi yung ating vice presidente, mga kabayan, for sure, marami yan mga kabayang nalalaman diyan sa administrasyon. Kasi dati mga kabayan, alay yung mga yan. Di ba? Magkaalay yung mga yan nung pumasok diyan sa gobyerno. At ilang taon mga kabayan na si BP Sara kasama diyan sa administrasyon ni Bungit, di ba? Marami ang nakita mga kabayan at for sure, baka nga yung 125 million confidential funds, baka nga mga kabayan sa kanila ginamit yon, di ba? Kita ninyo imposible mga kabayan na yung mga sinasabi ng ating vice presidente pagka merong interview, yung mga binabato niya diyan sa administrasyon, imposible mga kabayan na walang documentation yon. May nabanggit pa nga ng mga videos, di ba? Kaya tingin ko, mapapahamak dito mga kabayan, maraming mapapahamak dyan, yung prosecutor na yan, kasi nagkaroon ng bribery, no? Nagkaroon ng bayaran at marami namang umamin ng mga congressman, ano pa, nako mga kabayan, ituloy natin itong kay Bungit na interview, mahaba na naman yung video natin. Eksklusibo naming nakapanayam si Pangulong Bongbong Marcos. Babala niya sa mga opisyal na natutulog sa pansitan, umalis sa gobyerno. Narito ang report. Kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin. Trabaho lang, walang personalan. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng kanyang... Siguro mga kabayan yung sinasabihan nito si Guevara mga kabayan. Kasi nung kailangan mga kabayan si Guevara na ipagtanggol ang gobyerno, itong mga kaalyado ni Bungit, hindi mga kabayan tumugon ang office ni Guevara o ang Solgen para ipagtanggol sila, no? Kaya siguro mga kabayan natanggal si Guevara. Yan siguro mga kabayan sinasabi ni Bungit na umalis ka. Kung ayaw mong tumulong sa amin, umalis ka. Hindi naman mga kabayan gawin si Guevara para lang magtagal sa pwesto tutulong kahit sablay, kahit alam na alam niya. Pamahalaan. Sa aking eksklusibong one-on-one sa Pangulo para sa ikalawang episode ng kanyang podcast, tinanong ko si PBBM tungkol sa nangyaring balasahan sa gabinete na parang hindi naman daw binalasa. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ngayon, isipin mo, ngayon mo lang napag-isip-isip yan, ayaw mo ng business as usual. 3 taon na nakalipas, kalahating termino na, ngayon mo palang naisip-isip na ganyan ang gawin. Di ba mga kabayan, panahon ni PRRD, unang upo pa lang, nakita niya. Unang ginawa niya, nagtayo siya nung PACC ba yun? Yung taga-monitor mga kabayan ng mga ahensya or ng mga executive, no? Yung kaya Belheka mga kabayan, ang unang-unang ginawa naman nito ni Bungit mga kabayan pagkaupo, tinanggal yon. Oh, di ba? Sus! Mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. Dagdag pa ng... Isipin mo yan mga kabayan. Talagang totoo ang sinasabi ng ating vice presidente na hindi alam nito magpangulo. Nak ng teteng.
Isipin niyo mga kabayan ha, kalahating termino na ano kayang ipagmamalaki nito ngayon SONA. Baka yan mga kabayan ni magyayabang na naman na ito, nagawa natin to. Tapos kinabukasan, matitibag. Parang katulad nung sa flood control. Hindi katulad mga kabayan ng ating Vice Presidente. Isipin ninyo ha, yung budget lang ng Vice Presidente sa loob ng isang taon, no, ay nasa 700 million, no, Office of the Vice President budget. Pero napakarami mga kabayan ang nagawa ng ating Vice Presidente. Nandung hitik yung, kumbaga kailangan mo talagang budgetin ng maigi yung budget. Kasi mga kabayan, nationwide, buong Pilipinas, yung ginagampanan ng programa ng Vice Presidente. Pero maraming napatupad mga kabayan, maraming nagawa. Ang Pangulo, walang kaibigan sa kanyang administrasyon. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo para sa tao. Iginiit din ni Pangulong Marcos na on probation o hindi permanente ang mga opisyal na nakapwesto sa kanyang gabinete. Hindi mo pwedeng sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you are on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. Speaking of palitan, hindi naririnig. Mga kabayan, ano ba ang... sige nga, bigyan nyo nga ako mga kabayan ng na-accomplish nito na trabaho mga kabayan. Yung pag-i-invest mga kabayan ng mga kung saan departamento ng gobyerno kinuha ang pera, mag-invest, no? Gumawa ng maharlika investment funds. Ano pa bang na-accomplish nito mga kabayan? Wala akong makita mga kabayan na accomplishes nito ni Bungit. Maliban dun sa ayuda, no? Ayuda. Doon sa 20 pesos na bigas na nito lang bago mag-eleksyon na ipatupad. At ang masakla pa, masiste pa dyan mga kabayan sa programa na yan, subsidy pa, no? Kinuha pa sa mga Pilipino yung ibinaya doon para magkaroon ng 20 pesos na bigas, no? Niluto mga kabayan sa sariling mantika ang mga Pilipino. Hindi ko alam mga kabayan, no? Abangan natin yung SONA nito ni Bungit mga kabayan. Kasi gusto nating marinig kung ano bang accomplishments nito. Maliban doon sa pagpapa-kidnap niya kay PRRD, pagpapahuli kay Kibuloy, ano pa ba? Tutuloy natin. Hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi just get ako trabaho to just if you're not helping, get out of the way. Gawin mo yung gusto mong gawin pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is. Ang hirap talaga mga kabayan pagka no? Kita niyo, hirap na hirap mag-explain. 'Di ba? Kailangan mo pang lagyan ng aksyon mga kabayan para lang ma-deliver mo yung sasabihin mo. Isipin mo, sablay na nga ang ginagawa, ililipat mo lang sa ibang departamento. Di sablay din ang gagawin nun, di ba? Natin. Basta just get out of the way so that I can do my job. Pinansin ko rin ang ginawang pag-iikot kamakailan ng Pangulo. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Siquijor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo, kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin, and apaka-plastic nitong reporter na to. Ano pangalan ng reporter na to mga kabayan? For sure pagka si BP Sara mga kabayan ang umupo, ito mga to, todo atake yan mga kabayan sa ating Vice Presidente. Isipin ninyo nung panahon ni PRRD, yung mga yan, GMA, Channel 2, Channel 5, ano pa ba? Yung mga atake ng atake. Pero dito mga kabayan, baby mga kabayan si Bungit pagka tinatanong. Hindi yung katulad ng mga tanong ni Joris Bigonya, di ba? Mayor, sino yung isusunod na itutumba? Di ba? Yung mga ganun tanongan. Si Milchanko, si Jessica Soho, nung ini-interview si PRRD about dun sa mga sangkot sa yung mga narco politics, di ba? Kita ninyo, ito mga to, baby, mga kabayan, si Bungit, baby ang tanong. Nako. Kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your
governance talaga na talagang, teka, bababa ako. Tignan ko nga, talagang gusto ko mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. Totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Loko-loko, mga kabayan. Isipin mo, talagang totoo ang sinabi ni Bibi Sara, no? Na hindi niya alam magpangulo. Isipin mo sa loob ng sa loob ng 3 taon, ginagago ka ng mga empleyado mo. Ngayon mo lang nalaman. Dapat mga kabayan, no? Kasama to sa ano ba tawag doon, sa natanggal or doon sa nag-resign, mga kabayan. Para na sa ganun wala nang problema ang bansa natin. Kumbaga mabago-bago, mabawasan yung mga tulong sa gobyerno, mga kabayan. Tingnan ninyo Tingnan ninyo mabuti ano bang masasabi natin na matatatak sa mga Pilipino na nagawa nito ni Bungit. Tayo mga kabayan, na-appreciate natin yung mga nagagawa kahit tayo anti-Bungit, no. For example, yung inallowed niya, mga kabayan, yung paggagawa ng sarili nating armas. Okay yun, mga kabayan. Pero maliban doon, ano pa ba? Yan, pinagulo niyang West Philippines pinadakip si Kibuloy, pinadukot si PRRD. 'Di ba? Iyan mga kabayan, yung ating mga matatandaan, no? Pag ito'y bumaba si Bungit. Nako, mga kabayan, hanggang dito lang muna yung video natin. See you mga kabayan sa susunod na video. Ingat kayo palagi at adios muna mga kabayan. Nako, masayang-masaya na naman tayo sa video na to. Ingat kayo palagi mga kabayan. Adios sa inyo.